Hindi na naaalala ni Alina kung kailan nagbago ulit ang kanyang buhay. Siguro noong sinabi ng mama niya na ikakasal na ulit ito. Siguro nung una niyang narinig ang pangalang Ramon na parang isa na namang desisyon na hindi siya tinanong. Ngayon, nakaupo si Alina sa likod ng sasakyan. Yakap ang backpack na parang yun lang ang bagay na siguradong sa kanya. 15 taong gulang siya, pero pakiramdam niya, mas matanda na siya sa lahat ng tao na hindi kayang magdesisyon ng tama. Alina! Maingat na sabi ng mama niya mula sa passenger seat. Malapit na tayo. Hindi siya sumagot. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana habang dumaraan ang poste ng ilaw at mga bahay na hindi niya kilala. Anak, muli nitong sabi ng mas mahina. Sana'y subukan mo na kilalanin ang bago nating pamilya. Ano bang susubukan niya sa inang nagbabait-baitan? Subukan na maging masaya? Subukan na gustuhin ang buhay na ibinigay sa kanya? Pero hindi siya nagsalita. Marunong siyang manahimik. Matagal nang ganoon si Alina. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang 2 palapag na bahay na kulay krema na may malalaking bintana. May maliit na hardin sa harap. Maayos ang damo, may ilang bulaklak na halatang inaalagaan. Dito na tayo, sabi ni Ramon at bahagyang masigla ang tono. Lumabas si Alina nang hindi hinihintay ang pagbukas ng pinto para sa kanya. Agad siyang sinalubong ng amoy ng bagong pinturang kahoy at kung ano man yon na parang cinnamon. Welcome home, sabi ni Ramon na asawa ng kanyang ina. May narinig siyang yabag mula sa loob ng bahay. Pagbukas ng pinto, lumitaw ang isang dalagita na mahaba ang buhok at nakatali sa likod. Suot ang simpleng puting damit na parang natural lang na pang-araw-araw. Hi! Masiglang bati nito. Ikaw si Alina, 'di ba? Sandaling natigilan si Alina. 1 taon lang yata ang tanda niya rito o baka mas bata pa. May maliwanag na mga mata ang dalagita na parang hindi pa napapagod sa mundo. Oo, tipid niyang sagot. Ako si Doreen, sabi nito habang nakangiti. Napansin ni Alina ang paraan ng pagtayo nito. Maayos, tuwid at parang palaging handa. May kung anong gaan sa kilos na hindi niya maipaliwanag. Anak ko si Doreen, dagdag ni Ramon. She is 14. Hi, ulit ni Doreen, mas mahina ngayon. Tinulungan kitang ihanda ang kwarto mo. Sana maging good sisters tayo. Gustong gusto ko talagang magkaroon ng kapatid at masaya akong nandito ka na, Alina. Hindi alam ni Alina kung bakit, pero may kung anong kumislot sa kanya. Nauna kasing dalhin ang mga gamit niya sa bahay na yon. Ibig sabihin, may gumalaw sa mga gamit niya. Hindi mo naman ginalaw ang mga gamit ko, di ba? Bigla niyang tanong at medyo nainis. Saglit na napakurap si Doreen. Pero hindi naman nawala ang ngiti nito. Hindi, nilagay ko lang sa mesa ang maliit mong cactus kasi baka masira sa kahon. Salamat. Pilit niyang sabi, pero malamig pa rin. Halika, sabi ni Ramon. Let's get your things inside. Marami ka pa palang gamit. Habang inaakyat nila ang hagdan, ramdam ni Alina ang bawat hakbang. Parang may nakatingin sa kanya. At meron nga, si Doreen, tahimik na sumusunod at may bitbit na isa sa mga kahon niya. Kaya ko yan, sabi ni Alina sabay abot sa kahon. Ngumiti lang si Doreen. Okay, sabay na lang tayo. Parang walang bakas ng inis. Parang walang masamang tinanggap sa tono ni Alina. At yon ang mas lalong nakakapikon. Pagdating sa kwarto, napahinto si Alina sa may pinto. Maaliwalas, may puting kurtina, may study table sa gilid. At sa kama, may malambot na higaan at kulay violet na kumot at mga unan. Paborito niyang kulay, kahit hindi niya maalalang nasabi niya yon kanino man dito.
Si Doreen ang pumili ng kumot, sabi ng mama niya. Sabi niya bagay daw sa'yo. Napatingin siya kay Doreen. Nakangiti ito ng matamis sa kanya. Guess ko lang, sabi ni Doreen. Mukhang mahilig ka sa violet. Hindi mo naman ako kilala, sagot ni Alina. Nanlaki ang mga mata ng kanyang ina. Napairap naman siya. Oo, mahinang sabi ni Doreen. Kaya nga gusto kitang makilala. Parang may bumagsak na mabigat sa loob ni Alina. Hindi niya gusto ang paraan ng pagsabi nito, hindi dahil masama, kundi dahil masyadong mabuti. Ayaw niya sa masyadong mabait. Paglabas ng mga matatanda, naiwan silang dalawa sa kwarto. So, sabi ni Doreen habang nakasandal sa pinto, if you need anything, katabi lang ng room mo ang sa akin. Okay. May school ka na ba? Tanong nito. Same school pa rin sanang gusto ko pero nandito na ako. Ano pang magiging choice ko? Napakagatlabi ito. Pwede kitang sabayan minsan? Same school tayo? Napataas ang kilay ni Alina. Talaga? I'm in the 9th grade. Ikaw, grade 10 ka na, 'di ba? Tumango lang si Alina at nagsimulang mag-ayos ng mga gamit niya. Alam ko, biglang sabi ni Doreen at mas seryoso na. Mahirap siguro sa'yo ang paglipat kasi sobrang maraming adjustments. Hindi agad nakasagot si Alina. Mahirap? Hindi naman yun sobrang hirap. Mas mahirap pa nga ang pinanggalingan niya. Siguro, hindi lang talaga sanay si Alina sa bagong buhay na yon. Gusto mo bang tulungan kita? Alok nito sa kanya. Hindi ko kailangan ng tulong, sabi ni Alina habang binubuksan ang mga kahon. Ngumiti pa rin si Doreen. Okay. Mas madali sana kung suplada ito. Kung mayabang, kung may dahilan siyang magalit. Pero wala at mahirap magmaldita sa taong mabait at walang ginagawang masama. Gusto mo bang mag-ikot sa bahay? Alok pa ulit ni Doreen. Kaya ko naman, hindi mo ako kailangan alalahanin. Oo nga, natatawang sagot nito. Pero mas masaya kung may kasama. Hindi na siya sumagot. Sa hapagkainan, masigla ang usapan ng mga matatanda. Si Ramon, kwento ng kwento. Ang mama niya, tumatawa na para bang yon ang unang beses na tumawa ng ganoon. Napansin ni Alina yon at hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o masaktan. Alina, tawag ng mama niya. Kumusta ka sa kwarto mo? Ayos lang. Si Doreen talaga ang nag-ayos niyan, sabi ni Ramon at proud ang tono. Napatingin ulit si Alina kay Doreen. Nakangiti ito habang naglalagay ng tubig sa baso. Salamat, sabi ng mama niya kay Doreen. Walang anuman po, sagot nito. Habang kumakain, ramdam ni Alina ang bigat ng bawat tingin. Parang lahat naghihintay na maging okay siya, ngumiti at makisama. Pagkatapos ng hapunan, tumayo siya kaagad. Sa kwarto muna ako. Okay anak, sabi pa ng mama niya. Pagpasok niya, isinara niya ang pinto at sumandal doon. Pinikit niya ang mga mata. Wala pang ilang minuto, may kumatok na agad. Alina! Boses ni Doreen. Hindi siya sumagot. Okay lang bang pumasok ako? Napairap na lang siya. Okay lang. Binuksan ni Doreen ang pinto at lumapit sa kanya. Alam mo, hindi ko rin ginusto na magbago lahat. Pero nandito na tayo. At naisip ko, baka pwede tayong magsimula bilang magkaibigan. Friends, isang salitang parang napakadali para sa iba. Pero para kay Alina, parang pag-amin natanggap na niya ang lahat. Hindi siya handa roon. Tumingin si Alina sa maliit na cactus sa lamesa. Naalala niya ang papa niya. Naalala niya ang dating bahay at ang dating buhay. Hindi kita pipilitin. Gusto ko lang malaman mo na gusto kitang maging kaibigan. Nakangiting saad ni Doreen. Nanatiling tahimik si Alina. Hindi siya sumasagot. Sa halip,
Humiga na lang siya sa kama at nagtalokbong ng kumot. Huminga ng malalim si Doreen. "Good night, Alina." Lumipas ang mga araw. Maaga siyang nagising kahit halos hindi siya nakatulog. Nakatitig lang siya sa kisame. Iniisip na magsisimula na siyang pumasok kung saan transferi siya. Ilang sandali pa ay nakarinig siya ng katok. "Alina?" Boses ni Doreen, mahina pero masigla pa rin kahit umaga. "Breakfast is ready?" "Bababa na," sagot niya ng walang emosyon. Pagbukas niya ng pinto, nandoon si Doreen sa hallway at naka-uniform na. Maayos ang pagkakaplansya ng palda. Malinis ang medyas at ang buhok nakapusod ng hindi masyadong mahigpit. May ilang hibla na malayang nakalugay sa gilid ng mukha nito. "Good morning!" bati nito. "Morning! Sabay tayo?" tanong ni Doreen. "Para hindi ka maligaw." "Kabisado ko ng daan." Okay." Ngumiti pa rin ito. Sa hapagkainan, masigla na naman ang usapan. Si Ramon may baon ng kwento tungkol sa opisina. Ang mama niya naglalagay ng pagkain sa plato niya. "Kain ka ng marami, anak," sabi nito. "First day mo sa bago mong school." Hindi siya sumagot. Tahimik lang siyang kumain. "Excited ka ba?" tanong ni Ramon. "Normal day lang," sagot ni Alina na parang wala lang. Napansin niya ang saglit na pagtingin ni Doreen sa kanya, na parang gustong magsalita pero pinigilan. Paglabas nila ng bahay, sabay silang naglakad patungong sasakyan. "Saang section ka ulit?" tanong ni Doreen sa kanya. Napabuntong hininga si Alina. 3B, napangiti naman ito. Nasa kabilang dulo ako. 4A. Sinasabayan nito ang lakad niya. "Kung gusto mo, pwede tayong mag-lunch together mamaya. Ipapakilala kita sa friends ko. Transfer ka at baka mabaguhan ka." "Kaya ko naman mag-isa." "Hindi ko naman sinabing hindi mo kaya." May bahagyang tawa sa boses nito. "Inaanyayahan lang kita." Hindi na siya sumagot. Sa loob ng jeep, may dalawang lalaking estudyante ang napatingin kay Doreen. "Uy, Doreen!" bati ng isa. "Good morning." "Morning, Carlo." Sagot nito at magaan ang tono. "Ang aga mo ngayon dagdag pa ng isa. "May kasama kasi ako," sabi ni Doreen at saglit na tumingin kay Alina. "Stepsister ko." Napalingon ang dalawang lalaki kay Alina. Hi," sabi ng isa. "Oo, hi," dagdag pa ng isa. "Hi," tipid na sagot ni Alina. Saglit lang, bumalik na ang atensyon ng mga ito kay Doreen. "By the way, Doreen, practice mamaya Huwag kang mawawala," sabi ni Carlo. "Hindi naman ako nawawala sa mga practice. Kayo nga itong nawawala," natatawang sagot ni Doreen. Naglagay na lang siya ng earphones. Ayaw niyang makinig sa usapan ng mga ito. Pagdating sa gate ng school, tila mas lalo pang luminaw ang mundo ni Doreen. "Doreen!" tawag ng isang grupo ng mga babae. "Uy, nandito na siya!" Lumapit ang 3 o 4 na estudyante at lahat ay nakangiti. "Grabe, ang galing mo kahapon sa recitation," sabi ng isa. "Talaga?" sagot ni Doreen. "Kinakabahan nga ako." "Oy, hindi halata," sabi pa ng isa. Nakatingin lang si Alina sa tabi na parang anino. Walang nagtanong kung sino siya. Walang nag-abot ng kamay. "Guys," sabi ni Doreen. "Eto pala si Alina." Hello," sabi ng isa sa mga babae. Mabilis ang ngiti pero saglit lang. Hindi siya sumagot at nauna na sa paglalakad. Agad namang sumunod si Doreen. "Anong practice?" tanong ni Alina nang makalayo na ang grupo. "Student council," sagot ni Doreen. "May event kasi next month." "Officer ka?" Napangiti ito. "Oo, Vice President. Busy lang minsan pero okay naman." Pagpasok nila sa building, may isang guro ang dumaan. "Good morning, Doreen. Siya nga pala, don't forget your speech draft."
Sumagot si Doreen. Apo, mamaya ko po ibibigay. Speech, Vice President, Student Council, halatang sikat at matalino si Doreen. Pakiramdam ni Alina ay unti-unting lumiliit ang mundo niya. Mauna na ako, sabi ni Doreen. See you later. Pagpasok ni Alina sa classroom niya, tahimik lang siyang dumiretso sa bakanting upuan sa likod. May mga napalingon sa kanya pero wala na siyang pakialam. Bakit kasama mo ang anak ng may-ari ng may malaking hardware? Tanong ng katabi niya. Si Doreen, hindi niya alam kung paano sasagutin yon. Stepsister ko. Si Doreen? Biglang sabat ng isa pang kaklase. Grabe, sikat yun na. Sikat? Tanong niya. Oo naman, top student council pa. Ang dami kayang may crush dyan. May kung anong kumirot sa sikmura niya. Okay. Ang bait pa, dagdag ng isa. Parang walang kaaway. Hindi niya alam kung bakit parang insulto ang dating sa kanya ng salitang mabait. Hindi na lang niya pinansin ang mga ito. Nagsimula na rin naman ang klase at napilitan siyang magpakilala. Sa recess, naupo siya sa sulok ng kantin ng mag-isa. Maya-maya, may mga babaeng dumaan sa harap niya. Si Doreen ba yan kanina sa hallway? Tanong ng isa. Oo, siya nga. Ang ganda talaga. Sakang talino pa. Kapag may speech, napapanghangan na lang talaga ako. Napayuko si Alina sa pagkain niya. Matalino rin naman siya. Alam niyang may utak siya pero sa school na yon, talagang mas sikat na ang stepsister niya. Alina! Napatingin siya sa papalapit na si Doreen. May kasama na 2 lalaki at 1 babae. Halika, sama ka sa amin. Kumakain na ako, sagot niya. Dito ka na, pilit ng babaeng kasama ni Doreen. Mas masaya pag marami. Ayos lang ako rito, sagot ni Alina. Umupo si Doreen sa harap niya. Guys, saglit lang, sabi nito sa mga kasama. Kain muna kami. Sure, sagot ng isa sa mga lalaki. Pero halatang nakatingin pa rin kay Doreen. Kumustang first day? Tanong ni Doreen. May friends ka na ba sa section mo? Meron naman. Good. Ngumiti si Doreen. If you want, pwede kang sumama sa club namin. Maraming activities. Hindi ako mahilig sa ganyan. Okay. Tumango ito. Ano bang hilig mo? Wala. Napakunot ang noo ni Doreen. Pero hindi sa panghuhusga. Parang nag-iisip lang. Sure ka? May gusto ang lahat. Baka naman may hilig kang gawin. Makakatulong kasi ang clubs para makilala ka pa at ng ibang students dito. Hindi ko kailangan maging katulad mo, biglang sabi ni Alina. Natigilan si Doreen. Hindi ko naman sinasabi na maging katulad ako. Ngumisi siya rito. Lahat dito parang umiikot sa'yo. Lubayan mo ko. Ayoko magkaibigan tayong dalawa. Hindi nakaimik ang stepsister niya. Kaya tumayo na siya at iniwan na lang ito roon. Magkaiba naman sila ng mundo. At kahit ilang beses pang subukan ni Doreen na hilahin siya papunta sa gitna, hindi siya sasama. Sa mundo ni Doreen, pakiramdam ni Alina, mas lalo lang siyang nawawala. Hanggang sa isang araw, hindi inaasahan ni Alina na magbabago ang lahat sa loob lamang ng isang tawag sa cellphone. Ano? Boses ng mama niya habang nanginginig. Anong ibig mong sabihin? Napalingon si Alina. Lumabas ang mama niya mula sa kusina. Hawak ang cellphone at namumutla ang mukha. Sumunod si Doreen mula sa dining area. Ma, ano po yun? Hindi agad nakapagsalita ang mama niya. Nakatingin lang ito sa kawalan. Parang may hinahanap na salita na hindi nito mahanap. Si Ramon na ospital? Ano po? Saad ni Doreen. Heart attack daw, dagdag ng mama niya. Severe. Parang mabilis na gumalaw ang mundo pagkatapos noon. Pumunta sila sa ospital at nandoon lang sila.
Si Doreen, nanginginig ang kamay habang nakaupo sa labas ng ICU. Okay lang siya, di ba? Walang sumasagot ng sigurado. Malay ba naman niya sa tatay nito? Nakatayo si Alina sa isang sulok habang nakasandal sa pader. Nakatingin siya kay Doreen pero parang hindi niya ito lubos na nakikita. Lumabas ang doktor makalipas ang ilang oras. Pasensya na po. Dalawang salitang nagpabago sa lahat. Napasigaw si Doreen. Hindi. Tahimik lang si Alina. Nakatingin siya sa sahig, sa linya ng tiles. Iniisip kung paano nagiging ganoon kadali ang buhay. Isang iglap, tapos na at parang hindi ka panipaniwala. Pagbalik nila sa bahay, parang iba na ang kulay ng mga dingding. Mas madilim at mas malamig. Wala na ang boses ni Ramon na palaging may kwento. Wala na ang kaluskos ng sapatos nito sa umaga. Wala na ang amoy ng pabango nito sa sala. Si Doreen ang pinakaunang nagbago. Hindi na ito ganoon kaingay. Hindi na ganoon kaaliwalas ang ngiti. Sa hapagkainan, halos hindi na ito makakain. Ma? Mahina nitong sabi isang gabi. Yung mga papeles ni Papa, nasaan po? Bakit? Malamig na sagot ng mama ni Alina. May tumawag na po kasi kanina, tungkol daw sa loan. Napatingin si Alina. Patuloy lang siyang ngumunguya habang nakikinig sa usapan. Loan? Ulit ng mama niya. Tumango si Doreen. Opo, sabi may balance pa raw na kailangan pong bayaran. Kinabukasan, dumating ang mga sulat. Sobre na may pula ang gilid. Mga tawag na hindi tumitigil. Isang gabi, narinig ni Alina ang pagtatalo ng nanay niya at ni Doreen. Wala naman siyang alam sa mga yon, kaya hindi siya nakikisali. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Galit na tanong ng kanyang ina. Hindi ko rin naman po alam, sagot ni Doreen habang nanginginig ang boses. Hindi po ako kinakausap ni Papa tungkol dyan. Pero ikaw ang anak niya. Umiling si Doreen. Opo, pero hindi ibig sabihin. Hindi ibig sabihin ano? Na wala kang alam? Na wala kang pakialam? Tahimik si Alina sa kwarto niya habang nakikinig. May kung anong kumikirot sa dibdib niya. Pero pinili niyang huwag pansinin. Hindi ko problema yan, sabi niya na lang sa sarili. Isang hapon, may kumatok ng malakas sa gate. 2 lalaki at may dalang mga papeles. May utang pa po ang may-ari ng bahay, sabi ng isa. May grace period po ba? Pilit na kalmadong tanong ng mama niya. Limited lang po. Pagkaalis ng mga lalaki, bumaling ang mama niya kay Doreen. Anong alam mo tungkol dito? Umiling si Doreen na naiiyak na naman. Wala po ma, hindi po ako. Tumigil ka, sigaw nito. Napapitlag si Alina sa sala. Mama, akala ko ba matalino ka? Akala ko ba maayos ka? Hindi mo man lang napansin? Huminga ng malalim si Doreen. Ma, hindi ko po kasalanan. Malakas ang tunog ng sampal ang sunod na narinig ni Alina. Nakatayo si Alina sa may hagdan at hindi na nagulat sa ginawa ng kanyang ina. Ganoon naman talaga ang totoong ugali ng mama niya. Nakita niya ang pag-angat ng mukha ni Doreen, ang bakas ng pula sa pisngi nito, ang mga matang puno ng luha. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkabigla. Hindi mo kasalanan? Ulit ng mama niya. Lahat ng ito, iniwan sa akin. Sa atin. Pinakasalan ko ang papa mo. Kasi akala ko, giginhawang buhay ko. Pero puro utang pala kayo. Bakit pa kasi namatay ang papa mo? Dapat siyang humaharap sa lahat ng utang ninyo. Nanginginig ang labi ni Doreen. Pasensya na po. Hindi kumilos si Alina. Hindi niya dapat pakialaman. Hindi niya naman tunay na kapatid si Doreen. Lumipas ang mga araw na mas mabigat kaysa sa dati. Nabawasan ang pagkain sa mesa.
Nawala ang ilang gamit sa sala at naibenta na marahil. Isang gabi, narinig niyang umiiyak si Doreen sa kabilang kwarto. Sumisigaw ang mama niya at mukhang sinasaktan na naman si Doreen. Tahimik lang siyang nakahiga habang nakatingin sa kisame. Hindi ko siya obligasyon, bulong ng isip niya. Bakit? Ganon din naman ang ginagawa sa akin ni mama. Problema kasi sa kanya, nakikisabay siya sa init ng ulo ni mama. Sa kusina, isang umaga, nagkamali si Doreen ng paglagay ng asin sa ulam. Ano ba to? Galit na sabi ng mama niya. Hindi ka man lang marunong magluto ng tama? Pasensya na po. Napairap ang mama ni Alina. Puro ka pasensya? May silbi ka ba? Wala na nga tayong pera, pabigat ka pa. Napayuko si Doreen. Ma, pwede po akong maghanap ng part-time? Mag-aaral ka. Hindi ka magtatrabaho. Anong iisipin ng tao? Na pinapahirapan kita? Inaalila simula nang mawala ang ama mo? Napailing si Alina habang kumakain. Gusto niyang sabihin sa ina na ganoon naman talaga ang ginagawa nito. Pero ayaw niyang mangialam at maging punching bag na naman ng kanyang ina. May saltik pa naman kapag walang pera. Isang gabi, habang nag-aaral si Doreen sa sala, biglang dumating ang isa pang sulat. Final notice, napahawak ang mama niya sa ulo. Dahil sa inyo to? Dahil sa tatay mo? Nakakabwisit na. Nakita ni Alina ang pagkapit ni Doreen sa papel na parang gusto nitong akuin ang lahat. Harap-harapan niyang nakikita na sinasaktan si Doreen emotionally at physically ng kanyang ina. Pero wala siyang ginagawa. Wala siyang pakialam. Gusto niya na nga lang umalis doon kung kaya niya. Mahina nitong sabi. Ako na pong bahala. Paano? Sigaw ng nanay ni Alina. Magaling ka ba? Kaya mo bang bayaran? Natahimik si Doreen. Sa sulok, nakatayo si Alina. Pinagmamasdan niya ang eksena na parang pelikula. Parang hindi siya bahagi nun. Isang gabi, narinig niya ulit ang sigaw ng kanyang ina. Siya na lang talaga ang naririndi. Tumigil ka sa kakangiti mo? Galit na sabi ng mama niya. Akala mo ba maawa ko sa'yo? May tunog ng nabasag na plato. Naiinis siyang tumayo at tiningnan ang mga nangyayari. Nasa pinto si Alina habang nakatingin. Nakikita niya ang takot sa mga mata ni Doreen. Alina, biglang sabi ni Doreen nang magtagpo ang mga mata nila. Pero umiwas siya ng tingin. Umakyat siya at pinabayaan ito. Ayaw niyang mangialam. Bahala na ang mga ito sa buhay. Para sa kanya, na kay Doreen naman kung hahayaan itong saktan o hindi ng kanyang ina. Pero masyado itong mabait at naghahanap pa rin ng pagmamahal sa nanay niyang wala nang ang amor. Kinabukasan sa school, tahimik si Doreen. Wala na ang dating sigla. May mga nagtanong pero halatang problemado ito. Nakita ni Alina yon. Nakita niyang kung paano pa rin ito tinatangkang maging maayos sa harap ng iba. Sa uwian, sabay silang naglakad. Alina, mahina nitong sabi. Pwede ba kitang makausap? Ano? Napalunok ito. Kung sakaling may mangyari, pwede bang... Anong mangyayari? Inis niyang putol dito. Napahinga siya ng malalim. Wala, kalimutan mo na lang. Inirapan niya ito at tinalikuran na lang. Isang umaga, nasa sala si Alina. Nakaupo sa sahig, nakasandal sa sofa habang pinapanood ang mama niyang paikot-ikot. Hawak ang calculator at mga papel. Hindi pwedeng ganito, bulong nito sa sarili. Hindi pwedeng ganito. Si Doreen, inaayos ang paglilinis ng bahay. Wala naman na kasi silang mga katulong. Kaya wala itong choice kundi ang maglinis. Mas lalo pa namang umiinit ang ulo ng nanay ni Alina kapag makalat. May mahinang katok sa gate. Napatingin silang tatlo sa isa't isa. Ako na, sabi ng mama ni Alina.
Inayos ang buhok, pilit na ginawang kalmado ang mukha. Mula sa bintana, natanaw ni Alina ang isang babaeng nakatayo sa labas. Matangkad, nakasuot ng itim na blazer kahit mainit ang araw. Pagbukas ng pinto, hindi na ito naghintay ng imbitasyon. "Nasaan si Doreen?" "Nandito po," sagot ng mama ni Alina at halatang kinakabahan. Lumabas si Doreen mula sa likod ng mesa. "Tita Liza," napakunot ang noo ni Alina. Lumapit ang babae kay Doreen at hinawakan ang mukha nito. "Anong nangyari sa'yo rito? Inaalila ka nila? Bakit ngayon ko lang nalaman ang lahat?" Nangingilid ang luha ni Doreen. "Hindi ko po alam kung paano sasabihin." "Sasabihin? Iniwan ka rito ng ganito?" Umangat ang tingin ng babae at doon unang naramdaman ni Alina ang lamig. "Pasensya na," sabi ng mama niya. "Medyo magulo lang ang sitwasyon at maraming utang na iniwan si Ramon." "Magulo?" Ulit ng babae at tumaas ang kilay. "Magulo dahil sa inyo. Ano ginawa niyo sa anak ni Ramon? Ako ang ate ni Ramon at ako ang legal guardian ni Doreen sa side ng pamilya namin. Wala kang karapatan kahit asawa ka pa ng kapatid ko." Hindi kumibo si Alina, pero may kung anong kumabog sa dibdib niya. "Alam niyo ba," tuloy ng babae, "na may trust fund si Doreen? Kaya ba ginaganito niyo siya? Ang bahay na to, ang lupa, lahat ng ari-arian ni Ramon na natira, nakapangalan na kay Doreen bago pa kayo dumating na dalawa. Wala na si Ramon at pinapahirapan niyo ang pamangkin ko? Kaya anong ginagawa niyo pa rito? Ubus na ang kay Ramon, di ba? Naipangbayad na sa mga utang. Ngayon, wala na kayong mapapala. Ganito palang ginagawa niyo kay Doreen? Wala kayong karapatan." Parang may sumabog sa tenga ni Alina. Bahagya siyang natawa at tiningnan ang kanyang ina. Akala nito, naka-jackpot na sa asawa. Pero mautak si Ramon at sa totoong anak pa rin iniwan ang mga natitira pang ari-arian. At ang utang sa mama ni Alina pinapabayaran. Lumubog man sa utang at maubos man ang pera, at least hindi mauubusan ang totoong anak. "Hindi totoo yan," agad na sabi ng mama niya. "Ako ang asawa. May karapatan ako." "May karapatan ka sa parte mo na ubos na at pinangbayad sa mga utang," sagot ng tita ni Doreen. "Pero ang bahay, minanat ni Doreen mula sa lolo nila bago pa kayo ikasal. May mga para na kay Doreen bago pa maging kayo ni Ramon. Akala mo ba talaga mahal na mahal ka ni Ramon? Oo, pinakasalan ka pero kapakanan pa rin ang anak niya ang iisipin niya." Tahimik si Doreen habang nakayuko. "Hindi mo sinabi sa akin," bulong ng mama ni Alina. Nakatingin kay Doreen na parang may pagtataksil. "Hindi ko rin po alam ng buo," sagot nito. "Ngayon lang po ipinaliwanag ni tita." "Pinaliwanag?" Napatawa ang mama niya ng mapakla. "Ibig mong sabihin, habang nilulunod ako sa utang, may nakatago ka palang ganito?" "Wala po akong tinatago." "Enough!" Matigas ang boses ng tita Liza ni Doreen. "Hindi niyo pwedeng ibuhos ang galit niyo sa anak ni Ramon. Karapatan niya to at lahat ng meron siya para sa future niya." Napatingin si Alina kay Doreen. Nakikita niyang wala naman talaga itong alam. Baka kung alam nito, baka ibigay na agad lahat sa mama niya para lang muli itong mahalin ulit. "Umalis na kayo," bulalas ng tita ni Doreen. Hindi pwede," singhal ng mama niya. "Saan kami pupunta? Wala kaming mapupuntahan." Napairap naman si Liza. "Aba, hindi ko problema yon. Alam nyo kung naging mabuti kayo sa pamangkin ko. Baka pa hinayaan ko kayong manatili rito. Pero itong ginawa ninyo, may 1 linggo kayo para umalis." Ano? Gulat na sabi ng mama niya. "Hindi ito pwede. Asawa pa rin ako ni Ramon. Doreen, ano? Ganto na lang? Ako ang sumalo sa mga utang ng papa mo." Napatingin si Alina kay Doreen.
Hindi na siya umaasang magiging mabait pa ulit ito sa kanila. Kung palalayasin sila, wala na naman silang magagawa. "Tita, gusto ko po silang umalis na lang," mahinang sabi ni Doreen. Napangisi na lang si Alina. Umakyat siya at hinayaang sumigaw ang kanyang ina. Hindi niya uubusin ang lakas doon. Mag-iimpake na lang si Alina para makaalis na sa pamamahay na yon. Dahil pinalayas, walang ibang magawa ang mama ni Alina kundi ang maging frustrated. Bumalik na sila sa dating buhay kaya wala itong ibang ginawa kundi ang magreklamo. Kaya minsan, mas gusto niya pang nagtatagal sa labas kaysa nasa loob ng maliit at pangit nilang inuupahang bahay. Lumipas ang mga linggo na parang hinahatak siya pababa. Nabawasan ang laman ng lamesa. Nagtatrabaho ang kanyang ina, pero sarili lang ang iniisip nito. Kaya natuto na naman siyang dumiskarte para sa kanyang sarili. "Ma, may bayad na ba sa upa?" tanong ni Alina isang gabi habang nagbibilang ng barya. "Hindi mo na kailangang alamin," sagot ng mama niya habang nakatingin sa cellphone. "Pero baka paalisin tayo." Napairap naman ito. "Hindi mo problema yon, tigilan mo ako." Minsan, may mga lalaking naghahatid sa mama niya sa tapat ng eskinita. Hindi siya bumababa ng kama para silipin. Pero naririnig niya ang tawanan, ang mga mahihinang usapan. Hanggang sa isang umaga, wala na ang mama niya. Umalis na ito at tuluyan na siyang inabandona. "Parang ewan naman tong si mama. Iniwan na talaga ako. Wala talagang kwenta. Sumama na siguro sa isa sa mga lalaki niya." Mapakla na lang siyang tumawa. Mabuti pa ang tuta, binabalikan ng ina. Pero siya na tao at may nanay naman, pinabayaan na lang siya. Sa ikatlong araw, kumatok ang landlady. Naniningil na ng upa. Ayaw niya naman tumira sa kalsada. Kaya nagsimula siyang maghanap ng paraan. Kaya niya na yon, hindi na lang siya mag-aaral ng college. Bahala na kung hanggang saan ang kayanin. "Bilisan mo dyan!" bulalas ng amo niya. Mas binilisan niya ang paghuhugas ng mga pinggan. "Opo, malapit na." Nagtrabaho siya sa karinderya, sa printing shop at kung saan-saan. Nang mag-18 si Alina, sa halip na magdebo o ano paman, naghanda na agad siyang kumuha ng requirements. Kailangan niya ng mas maayos na trabaho. "Ikaw na lang mag-isa sa buhay?" tanong ng manliligaw niya, nakatrabaho niya rin. "Oo, iniwan ako ng nanay kong naging pokpok eh." Suminghap ito. "Iniwan ka?" Tumawa siya. "Ayos lang. Sanay na ako. Ganun naman talagang nanay ko. Parang ewan, si Papa lang talagang masasabi kong nagmahal sa akin. Kaya lang, patay na siya. Maaga siyang binawi sa akin." Marami pa ang nangyari sa buhay ni Alina simula nang umalis sila ng mama niya sa bahay ng kanyang stepsister. Pero kinaya niya naman. Namalayan na lang ni Alina na 26 na siya. Kaso, sa halip na paunlad, mas lalo siyang lumubog dahil sa walang hiya niyang boyfriend at ka-live-in partner na si Marco. Walang hiya talaga. Napapikit siya sa inis. "Kasalanan mo to, Marco." Wala na si Marco sa buhay niya. Iniwan siya nito 2 buwan na ang nakalipas. Kasama ang utang sa credit card, ang loan sa lending app, at ang pangakong babalikan siya kapag okay na. "Babalik? Ano? Babalik ka kapag ako nang umayos?" Sira ulo. Bulalas ni Alina sa hangin. Bakit kasing malas ko sa lalaki? Napahawak siya sa ulo. Naalala niya ang huling usapan nila. "Temporary lang to, babe," sabi ni Marco, hawak ang kamay niya noon. "Business investment lang. Kaunting risk pero malaki ang balik." "Pero ako ang maglo-loan?" tanong niya noon at may alinlangan pa. "Magtiwala ka naman sa akin." Siyempre, si Alina na mahal ito at sobrang tiwala. Nagtiwala nga talaga siya. Ngayon, siya ang hinahabol ng tawag araw-araw.
Lubog na lubog siya sa utang na hindi niya alam kung papaano mababayaran. Ma'am Alina Aldiger, matigas na boses sa cellphone. Kailan po kayo magbabayad? Next week po, automatic niyang sagot. Pareho lang ang linya niya sa loob ng 2 buwan. Wala naman siyang maibayad kaya minsan talagang pinagtataguan niya na lang. Nang umagang yon, tinawagan na siya ng bangko. Ma'am, kung hindi po kayo makakapag-settle, we will proceed legally. Napahawak siya sa noo. Marco, walang hiya ka. Magpakita ka lang talaga sa akin at talagang ako nang lalaslas sa leeg mong siraulo ka. Nagsisisi ako na minahal kita at nagpauto ako sa'yo. Paglabas niya ng apartment, mainit ang araw, mabigat ang hangin, mabigat din ang dibdib niya. Kailangan niyang mag-isip. Pakiramdam niya, anumang oras ay magpapakamatay na lang siya para matapos na. Naglakad siya ng walang direksyon. Hanggang sa mapadpad sa isang bahagi ng syudad na hindi niya naman madalas puntahan. May nakita siyang hagdan at doon na muna naupo. Habang nakaupo siya, nakayuko, may narinig siyang boses ng babae. Alina? Dahan-dahan siyang tumingala. Umawang ang bibig niya nang makita si Doreen. Mas matangkad ang tindig, mas mahaba ang buhok na nakalugay at maayos. Nakasuot ng simpleng cream dress na halatang mamahalin. May manipis na hikaw na kumikislap sa araw. Doreen? Halos pabulong na tanong niya. Ngumiti ito na parang walang nagbago. Alina nga, grabe ikaw talaga. Akala ko na mamalikmata lang ako. Hindi agad nakasagot si Alina. Parang may nakabara sa lalamunan niya. Hindi naman siya naging mabuti rito noon. Kaya nagulat siya na ganoon pa rin kabait si Doreen sa kanya. Hi, sabi niya sa wakas. Lumapit si Doreen, hindi nag-alinlangan at parang natural lang ang lahat. Kamusta ka na? Sobrang tagal na simula nang makita kita. Ang laki ng pinagbago mo pero maganda ka pa rin. Umawang ang kanyang bibig. Bigla siyang nahiya. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang stepsister niya. Wala naman siyang ginawa noon pero ang katotohanan ng hinayaan niya lang ang kanyang ina noon na saktan ito, isang malaking kasalanan na para rito. Okay lang, mahina niyang sagot. Ikaw, kumusta ka na? Ang tagal na nga. Napatingin si Doreen sa mukha niya. Sa eyebags, kupas na blouse at sa mga kamay na halatang pagod. Sigurado ka? Mahina nitong tanong. Napalingon si Alina sa sarili niyang sapatos na may gasgas sa gilid. Nakakaawa siya. Kahit siya, naawa na sa kanyang sarili. May mga taong dumaraan sa likod ni Doreen at may bumabate. Ma'am Doreen, ready na po inside. 2 minutes, sagot ni Doreen at sobrang professional ang tono. Napatingin si Alina. Event mo? A foundation launch? Sagot ni Doreen at bahagyang nahihiya. Scholarship program? Scholarship. Parang may kumirot sa sikmura niya. Mula noon hanggang ngayon, sobrang galing at swerte sa buhay ni Doreen. Malayong malayo talaga sa kanya at sa mundo na meron siya ngayon. Pero teka, sabi ni Doreen at bumaling ulit sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Wala, sagot niya. Napadaan lang. Hindi niya alam kung bakit parang nahihiya siyang sabihin ng totoo. Na wala siyang pupuntahan. Na tumatakas lang siya sa mga tawag ng bangko. Na parang gusto niya na lang magpabangga sa mga dumaraang sasakyan. May time ka ba? Tanong ni Doreen. Kahit coffee lang saglit. Napalunok si Alina. May event ka? May team naman ako sa loob. Pwede akong lumabas sandali. Hindi agad nakasagot si Alina. Bakit lang ang tanong ng isip niya? Bakit parang walang nangyari? Bakit nananatili pa rin na mabait sa kanya si Doreen? Sa loob ng cafe sa tabi ng building, tahimik ang paligid. Malamig ang aircon at may jazz music na mahina. Umorder si Doreen ng kape at cake para sa kanilang dalawa. Habang pinagmamasdan niya ito, namamangha siya sa pagiging sophisticated ni Doreen.
Hindi naman ito sobrang yaman noon, pero ngayon mukhang successful na sa buhay. Mas lalong lumutang ang ganda at presence nito na gustong-gusto ng lahat. Hindi ko inaasahan na maaalala mo pa ako, saad ni Alina. Ngumiti si Doreen sa kanya. Hindi naman ako ganun ka-forgetful. Magkasama tayo sa isang bahay noon. Naging stepsister kita, kaya mahirap kalimutan. Saka kung ano man ang nangyari sa past, wala na sa akin yon. Kumusta ka na talaga? Huminga ng malalim si Alina. Okay lang. 17 ako nang iniwan ni Mama. Hindi ko alam kung nasaan siya. Kaya nabuhay na lang ako ng ako lang. Hanggang sa nagkaroon ng boyfriend, kaso ang boyfriend ko, 2 buwan nang wala. Lumamlam ang mga mata ni Doreen. Alina, hindi ka mukhang okay? Napayuko na lang si Alina. Tahimik siya sandali. Hindi naman talaga. Parang nawawala na siya ng pag-asa. Nangilid na ang kanyang mga luha. Marami akong utang. Hindi ko alam kung paano ko babayaran. Tinakbuhan ako ng boyfriend ko. Hindi siya sanay magsabi ng totoo. Wala naman kasing nagtatanong sa kanya ng ganoon. Hinawakan ni Doreen ang kanyang kamay. Gaano kalaki? Malaki para habulin ako araw-araw at kasuhan nila. Yung boyfriend ko naman talaga kasi ang umutang nun. Sa akin lang nakapangalan. Ngayon, tinakbuhan niya. Kaya ako ang hinahabol ng mga pinagkakautangan niya ngayon. Tumango si Doreen. Bakas ang awa sa mga mata nito. Alina, gusto kitang tulungan. Umawang ang bibig niya. Parang bumalik ang panahon na palaging bukas sa kanya si Doreen. Na kahit ilang beses niyang pinakitaan ng masamang ugali, nananatili pa rin na nakangiti sa kanya. Bakit? Bigla niyang tanong. Nagulat si Doreen. Bakit ano? Bakit mo ako tutulungan? Tumaas ang mga kilay nito. Bakit hindi? Stepsister pa rin kita. Somehow may pinagsamahan pa rin naman tayong dalawa. Alam mo naman, na wala na akong ginawa noon na maganda sa'yo. Dapat nga, galit ka. Saad ni Alina, pilit pinapaalala ang mga kagaspangan niya noon. Alam mong nakita ko lahat, dagdag niya. Alam mo na wala akong ginawa sa'yo nang pagmalupitan ka ng mama ko. Hindi siya makatingin kay Doreen. Tahimik lang ito ng ilang segundo. Ayaw niyang maging mabait ito. Gusto niyang maalala ng kanyang stepsister ang lahat para kahit papaano ay hindi mabigat sa kanya ang konsensya. Galit ako noon, prangka nitong sagot. Pero bata rin tayo. Pareho tayong natatakot sa mga bagay na hindi natin alam ang mga gagawin. Sinaktan ako at wala kang ginawa, pero hindi rin naman kita nakitang masaya. Hindi siya nakapagsalita. Alina, dagdag ni Doreen. Matagal ko nang pinatawad ang mga hindi magandang nangyari. Ganun lang? Halos pabulong niyang tanong. Hindi ko alam kung kaya kong tanggapin ang tulong mo. Sobrang bait mo at parang mas mahirap tanggapin ang tulong mo sa ganitong paraan. Napatingin siya sa mga kamay ni Doreen. Maayos ang kuko at may manipis na singsing. Mayaman, matagumpay. Noon pa man, unang tingin pa lang kay Doreen, alam niyang malayo talaga ang mararating nito sa buhay. Magkano? Diretso nitong tanong. Sabihin mo lang kung magkano ang utang mo at ako ang magbabayad. Hindi niya alam kung bakit, pero bigla siyang napagod magpanggap. Sa pagkakataong yon, sinabi niya na ang halaga. Nahihiya pa nga siya at baka hindi nito kaya. Subalit, hindi nagbago ang ekspresyon ni Doreen. Okay, babayaran natin para mawala ng problema mo. Akin ang bank account mo para maipasa ko sa'yo. Okay? Ulit ni Alina. Ganun lang? Bakit parang ang dali para sa'yo? Ngumiti si Doreen sa kanya. Dahil alam ko kung gaano kahirap ang walang sasalo kapag may problema. Kaya hayaan mo sana ako. Yun na nga ang ginawa ni Alina. Hinayaan niya si Doreen na rumisolba sa kanyang mga problema. Nang makalabas ng cafe, hindi niya ito napigilang yakapin. Salamat talaga. Salamat, Doreen. Mahina itong tumawa at hinaplos ang likod niya. You're welcome. Hindi inakala ni Alina
na 1 linggo matapos ang pagkikita nila sa cafe ay magbabago na naman ang direksyon ng buhay niya. Nag-message si Doreen sa kanya. Kung seryoso ka sa pagsisimula muli, kailangan ko ng isang taong mapagkakatiwalaan ko. Kailangan ko kasi ng assistant, full-time at pag-usapan natin ang sweldo mo. At may kwarto sa bahay kung gusto mo. Mas madali kasi sa akin kung nasa bahay lang din ang assistant ko, lalo na at wala rin naman kaming maid dito. Matagal niyang tinitigan ng screen. Assistant ni Doreen? Pagkatapos ay pwede pa siyang tumira sa bahay ng mga ito. Kung iisipin, sobrang makaka-benefit siya roon. Bukod sa may trabaho si Alina, may tirahan pa. Nangungupahan lang siya at mas magiging okay kung libre ang magiging tirahan at pagkain niya. Bahagya siyang napangiti. Kahit anong tulong, parang kayang ibigay sa akin ni Doreen. Ang bait niya talaga. Sa araw ng paglipat niya, tumigil ang kotse sa harap ng malaking gate. Hindi yun kasing eksakto ng bahay noon. Mas moderno, mas malinis, at may malawak na hardin. Glass walls at white exterior. Tahimik ang paligid at malayo pa ang mga kapitbahay. Bakit pa siya magtataka? Pumasok siya sa isang pangmayamang village. "Welcome home," sabi ni Doreen nang bumaba sila ng kotse. Huminga siya ng malalim. "Salamat." Tumawa naman ito. "Kanina ka pa nagpapasalamat. Basta feel at home, stepsister kita kaya pamilya na rin ang turing ko sa'yo. Assistant kita but we're still a family, kaya wag kang mahiya sa akin." Napangiti si Alina rito. Pagpasok sa loob, bumungad ang malawak na sala. Malinis ang mga linya ng furniture. May mga painting sa dingding na abstract at mahal tingnan. "Dito ang kwarto mo." Ipinakita nito ang kwarto niya sa 2nd palapag. Malaki, may sariling banyo, may study table, may malaking bintana na tanawang garden. Huminto si Alina sa may pintuan. "Hindi ba sobra to para sa assistant?" "Hindi ka lang naman assistant," sagot ni Doreen. "You're someone I trust, pamilya ka, kaya bakit naman kita bibigyan ng maliit na kwarto?" May kung anong gumalaw sa loob niya sa salitang yon. Pamilya sila. Pagkatapos ng ilang taon, may isang tao na tinuturing siyang pamilya. Tumaas ang mga kilay ni Doreen. "Kung hindi ka komportable, pwede namang..." "Ayos lang," mabilis niyang sagot. "Okay na to." Sa unang gabi niya roon, nakahiga siya sa malambot na kama at nakatingin sa kisame na walang bitak. Napangiti siya at niyakap na lamang ang unan. Simula bukas, aayusin niya ang kanyang trabaho. Ibabalik niya lahat ng tulong na ibinigay ng kanyang mabait na stepsister. Kinabukasan, maaga siyang bumaba para sa orientation sa trabaho. Nasa dining area si Doreen at may hawak na tablet. "Good morning," bati nito. Tipid siyang napangiti. "Morning." "May schedule ka na," sabi ni Doreen habang ini-slide ang tablet sa kanya. "Emails, meetings, calendar management. Ititrain na muna kita ha?" Umupo si Alina sa tapat nito. "Hindi ako sanay sa ganitong level. Ang sosyal mo na rin." Mahinang tumawa si Doreen. "Kaya mo yan. Turuan naman kita hanggang sa masanay ka. Saka anong sosyal, ako pa rin to, Alina. Walang nagbago." Bago pa siya makasagot, may narinig silang yabag mula sa hallway. Pagtingin ni Alina, may lalaking papalapit. Matangkad, malinis ang suot na light blue polo na nakaroll ang sleeves at dark slacks. May maayos na gupit at may mabait na ngiti. "Good morning," sabi ng lalaki at hinalikan si Doreen. "Good morning," sagot ni Doreen sa asawa nito. "Alina, this is Harold, my husband. Harold, si Alina, stepsister ko na assistant ko na ngayon." "Hi," sabi ni Harold at marahang iniabot ang kamay. "Nabalitaan ko ang tungkol sa'yo, na nagkita nga ulit kayo nitong si Doreen." Napatingin siya kay Doreen. Oo. Matagal kasi kaming hindi nagkita. Tapos ngayon, assistant niya na ako. Sana okay lang na dito ako nakatira."
Matamis na ngumiti si Harold at hinaplos ang buhok ng asawa nito. Okay lang naman. Walang problema. Basta magpapasaya kay Doreen, walang kaso sa akin. Matama niyang tiningnan si Harold. Pinagmasdan niya ang mga malalaki nitong braso na nakapulupot kay Doreen. Mukhang bad boy pero mabait at malumanay magsalita. Ang nasa isip niya lang ng mga panahong yon, sobrang swerte ni Doreen maging sa asawa. Si Harold ang humahawak sa business side ng foundation, dagdag ni Doreen. Siya rin ang nag-aasikaso sa ibang bagay. Mabait, gwapo, matatag ang trabaho, mayaman at maalaga. Hindi siya makapaniwala na kay Doreen ang lahat ng yon. Sa mga sumunod na linggo, nasanay si Alina sa routine. Mag-check ng email sa umaga, sumama sa mga meeting sa hapon, at mag-organize ng document para kay Doreen. May sariling opisina si Doreen sa bahay at madalas magkasama silang tatlo sa study. Alina, tawag ni Harold minsan. Pwede bang pakisend ulit ng file kay Mr. Santos? Sure, sagot niya agad at lumapit kay Harold. Nang tanggapin niya ang folder, nahawakan niya ang kamay ni Harold. Nagkatinginan sila. Ngumiti ito kaya tipid din siyang napangiti. Thank you, malumanay na sabi ni Harold. Tumango si Alina bago tumalikod. Kagatlabi siyang bumalik sa kanyang upuan. Medyo natigilan pa nga at napatingin sa kamay niya na nahawakan kanina ni Harold. Sobrang bait at ang gwapo ng asawa ni Doreen. Hindi tulad ni Marco na walang kwenta. Bakit ba kasi hindi siya nakakilala ng mga katulad ni Harold? Hindi sana masisira ang kanyang buhay. Isang gabi, habang nagre-review sila ng event plan, napansin ni Alina ang paghawak ni Harold sa kamay ni Doreen sa ilalim ng mesa. Pinilit niyang umiwas ng tingin. Minsan, namamangha siya sa sobrang sweet ni Harold kay Doreen. Hindi niya maiwasang mainggit. Dalawa na ang naging boyfriend niya pero kahit isa, wala siyang naging boyfriend na katulad ni Harold. Mga katulad nito ang man of her dreams pero wala namang dumarating. Pagod ka na? Tanong ni Harold kay Doreen. Medyo, sagot ni Doreen. Break tayo sandali, sabi ni Harold at tumayo. Ikukuha kita ng tea. Hindi siya inutusan. Hindi siya inistorbo ng mga ito. Talagang may kusa si Harold na pagsilbihan ang sariling asawa. Napatingin si Alina sa mga ito habang naglalakad palabas. Napabuntong hininga siya. Sana all na lang talaga nasa healthy relationship. Isang gabi, nagkaroon ng maliit na dinner gathering sa bahay. May mga business partners at mga kaibigan na dumating ang mag-asawa. Nakasuot si Doreen ng navy dress na elegante pero hindi sobra. Simple ang makeup pero lalo lang luminaw ang features nito. Si Alina nakatayo lang sa gilid at manghang-mangha sa mag-asawa. May lumapit kay Harold. You're lucky with your wife. I know, sagot ni Harold at tiningnan si Doreen na parang wala ng ibang tao sa paligid. Swerte ako sa kanya. Sana nga lang this year. Nabuntis na siya para magkaroon na kami ng anak. Narinig yon ni Alina mula sa gilid ng sala. Gustong magkaanak ng mga ito pero wala pa hanggang ngayon. Iniisip niya kung sino ang problema. Pero sa isip niya, kung magkaroon ng anak si Harold, siguradong magiging mabuting ama ito. Napatingin siya sa sarili niyang refleksyon sa salamin. Simpleng black dress na hiniram niya pa sa closet ni Doreen. Hindi naman siya pangit. Pero hindi rin siya ka-level ni Doreen para magkaroon ng katulad ni Harold. Alina, tawag ni Harold sa kanya maya-maya. Magaling ang pagkakaayos mo nito. Part ng trabaho, sagot niya. Still, sabi nito, we appreciate you. Napatingin siya kay Doreen na nakangiti sa kanila. Na-appreciate ang ginawa ni Alina. Hindi siya sanay sa salitang yon, pero nasiyahan ang kanyang puso. Habang tumatagal ang gabi, mas lalo niyang napapansin ang pagitan talaga nila ni Doreen. Si Doreen, center ng usapan. Graceful, confident at natural ang pagtawa. Samantalang si Alina nasa gilid,
Nag-aabot ng drinks at nag-check ng checklist. At kahit alam niyang assistant siya, hindi niya maiwasang bumalik sa dating pakiramdam. Invisible talaga siya kapag si Doreen ang kasama niya. Mga bata pa lang sila, ganun na talaga ang pakiramdam niya noon. Kinagabihan, habang nakahiga, wala siyang ibang maisip kundi kung gaano kaswerte si Doreen. Maya-maya ay may kumatok sa pinto niya. Pagbukas niya, nagulat siya nang makita si Harold. Harold? Mataman siya nitong tiningnan. Anong ginagawa mo sa akin? Umawang ang bibig ni Alina. Aha? Sinapo nito ang pisngi niya. Napasinghap na lang si Alina nang lumapat ang mga labi nito at malalim siyang hinalikan. Doon siya biglang nagising. Mabilis na bumangon si Alina at nanlaki ang mga mata. Ano yon? Umiling siya at agad na pumunta sa banyo. Mabilis siyang naghilamos para alisin sa isip ang panaginip na yon. Umayos ka, Alina. Anong ginagawa mo? Hindi pwede yan. Bakit mo pinagnanasaan ng ganon ang asawa ni Doreen? Marahan niyang pinunasan ang mukha gamit ang towel. Magkakasala ako nito. Ang dumi ng utak ko. Nag-ayos na lang siya at pinilit kumalma. Nang bumaba si Alina, pinilit niyang maging normal habang katrabaho ang mag-asawa. Iniiwasan niya rin na tumingin kay Harold dahil baka bumalik na naman sa isipan niya ang panaginip na yon. Okay ka lang, Alina? Tanong sa kanya ni Doreen. Marahang tumango si Alina. Oo, ahis lang. Ibinaba ni Alina ang mga papel. Ang mabuti pa, magluto ka na muna for lunch. Tumango agad si Alina. Sige. Umalis agad siya sa office. Nang makababa, nagsimula na siyang magluto. At least doon, mas kalmado ang kanyang kalooban. Pero agad na nawala yon nang makitang pababa si Harold. Umiwas siya ng tingin at bumalik ang mga mata sa kawali. Kukuha lang ako ng tubig. Naubusan na pala sa taas. Saad ni Harold. Sige. Uminom ito ng tubig. Maya-maya ay dahan-dahan itong humakbang sa likod niya. Alam niyang walang mali siya yon kay Harold. Mukhang hindi naman ito ang klase ng lalaki na magloloko sa asawa. Pero para kay Alina, may mali siya yon, lalo na sa naging panaginip niya kagabi. Ang bango ng niluluto mo, mahinang sabi ni Harold. Tipid siyang napangiti. Oo. Ano po ba? Kakain po sa dining table o dadalhin ko na lang po roon? Ngumiti rin si Harold. Sa dining table na lang. Bababa na kami mamaya ni Doreen. May tinatapos lang kami. Sige. Sabi na lang niya. Nang muli itong umakyat, doon lang siya normal na nakahinga. Kinurot niya na lang ang sarili. Alina, umayos ka. Focus. Kinabukasan, wala silang trabaho. May ibang pinuntahan si Harold. Kaya siya, dinala ni Doreen sa isang high-end salon sa Makati. Dito? Bulong ni Alina. Ngumiti si Doreen. Trust me, kailangan nating magtanggal ng stress. Puro work na tayo. Sa loob, sinalubong sila ng staff na halos magbaw kay Doreen. Good morning, Ma'am Doreen. Good morning. Masayang bati ni Doreen. She's with me. Anong gusto mong gawin? Tanong ng stylist. Wala siyang naisagot. Medyo nagulat siya. Okay naman siya sa ayos ng buhok niya. Pero matagal na rin siyang hindi nagpapasalon. Kaya parang gusto niya na rin ng bagong hairstyle. Kung anong suggestions ni Doreen, yun na lang ang kanyang pipiliin. Si Doreen ang sumagot para sa kanya. Straight hair, soft brown na bagay sa skin tone niya. Dapat natural elegance ang dating. Napakurap si Alina. Habang inaayos ang buhok niya, napatingin siya sa salamin. Unti-unting nawawala ang kulot na magulo. Napapalitan ng makinis na bagsak. Pinalitan ang kulay ng buhok niya. Hindi naman sobrang pansin pero mas buhay ang kulay at katulad ng kulay ng buhok ni Doreen. Napangiti siya dahil bagay sa kanya yon. Ang ganda mo, sabi ng stylist. Hindi siya sanay makarinig noon. Pagkatapos, binilhan siya ni Doreen ng ilang-ilang dress na elegante at mamahalin.
May dark colors pero mas marami ang white na gusto niya naman palagi dahil mas malinis sa mga mata ang puti. Ang dami mong binigay sa akin, ang mahal pa, nakakahiya, mahinang sabi ni Alina. Mahina naman itong tumawa. Ano ka ba? Tanggapin mo na lang, isa pa kailangan mo to sa mga event. Alam mo naman na madalas akong nasa event at sinasama kita. Pagkatapos nun, kumain na sila ni Doreen. Marami silang napagkwentuhan hanggang sa napunta ang topic nila sa anak. Bakit hindi pa kayo nagkakaroon ng anak ni Harold? Hindi niya napigilang tanong. Malungkot na napangiti si Doreen. Nahihirapan kaming makabuo. Ako ang problema. Napakgatlabi siya. Kaya naman pala kahit maganda ang pagsasama ng mga ito, hindi pa rin talaga magkaroon ng anak. Pag-uwi nila sa bahay, nadatnan nila si Harold sa sala. Nakatayo ito, may hawak na libro at nakasuot ng light blue na polo. Nang makita sila, napangiti ito. Medyo nagtagal pa ang tingin sa kanya, kaya bahagya siyang nailang. Wow! Sabi nito habang nakatingin kay Alina. You look different. Biglang uminit ang pisngi niya. Humigpit ang hawak niya sa paper bags. Kinikilig ang kalooban niya sa mga papuri ng asawa ni Doreen. Bagay sa kanya, 'di ba? Masayang sabi ni Doreen. Sobra, sagot ni Harold at mataman siyang tiningnan. Parang mas confident. Napayuko si Alina. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Pero sa kalooban niya, alam niyang may nagdidiwang. Sa mga lumipas na araw, mas lalo siyang namamangha kay Harold. Inaaral niya na rin ang mga paborito nitong pagkain. Napansin niyang hindi pala ito mahilig sa maalat na pagkain. Sa mga araw din na yon, hindi niya alam kung bakit parang may nag-iba kay Doreen. Hindi ito lumalabas ng kwarto. Mukhang ilang araw na walang tulog at mukhang marami ang iniisip. Doreen, okay ka lang ba? Tanong ni Alina nang makitang bumaba ito. Malamig itong tumingin sa kanya. Oo, okay lang. Hindi siya sanay sa ganoong Doreen. Pero hinayaan niya na lang. Hindi naman lahat ng tao ay palaging masaya. May mga pagkakataon talagang sobrang down na down at wala sa mood. Karaniwang araw lang dapat yon. Walang gala, walang bisita, at walang espesyal na okasyon. Nasa kusina si Alina, nag-aayos ng mga dokumento habang hinihintay ang kanyang kape sa coffee maker. Mula sa malaking bintana, kita niya ang hardin na maayos na maayos. Hanggang sa narinig niya ang mahinang yabag pababa ng hagdan. Good morning, bati ni Harold. Nakangiti pero halatang nagmamadali. Napangiti si Alina at nagtagal ang tingin dito. Good morning po. Nasaan si Doreen? Tanong nito. Naaga siyang gumising, nasa office na siya. Napakunot ang noo ni Harold. Maaga pa masyado. Tumango si Alina. May presentation daw po siya sa board later. Maya-maya ay umakyat si Harold sa office. Ilang minuto ang lumipas, tahimik pa rin. Hanggang sa nakarinig siya ng malakas na sigaw mula kay Doreen. Hindi pwede to! Napapitlag si Alina sa boses ni Doreen. Hindi yon ang karaniwang tono na palagi niyang naririnig. May kasunod na kalabog at may mga nabasag. Mabilis na ibinaba ni Alina ang tasa at tumakbo paakyat. Pagbukas niya ng pinto sa office, tumambad ang eksena. Nakakalat ang mga papel sa sahig. Nakatumba ang isang vase, may basag na frame sa gilid. Sa gitna ng silid, nakatayo si Doreen at humihinga ng mabilis. Doreen! Maingat na tawag ni Harold at humakbang papalapit. Huwag mo akong lapitan! Sigaw nito. Natigilan si Alina sa may pintuan. Hindi niya kilala ang babaeng nasa harap niya. Namumula ang mukha ni Doreen. Nanginginig ang mga kamay. Hindi yon ang stepsister na kilala niya. Hindi ko dapat ito nagawa. Ang simple-simple lang. Sigaw ni Doreen at hindi na napigilan ng iyak. Hey! Mahinang sabi ni Harold. Presentation lang yan. Hindi lang to presentation. Balik nito. May mali sa numbers. Paano ko hindi nakita yon? Pilit itong pinapakalma ni Harold. Pwede namang ayusin yan, Doreen.
It's okay. It's not okay. Sigaw nito. Hindi ako pwedeng magkamali. Hindi ako pwedeng... Napaatras si Alina. Parang may ibang tao sa loob ng katawan ni Doreen. Hindi ito ang tahimik na laging nakangiti. Doreen, mas matatag na ang boses ni Harold ngayon. Lumapit ito at hinawakan ang mga kamay ng asawa. Look at me. Isang number lang yon. Aayusin natin. Dapat perfect. Pabulong na sabi ni Doreen at parang kinakausap ang sarili. Dapat walang mali. Kung may mali, kasalanan ko. Biglang napayuko si Doreen at napahagulgol. Hindi ako pwedeng magkamali. Binuhat ni Harold ang asawa nito at inilabas sa office. Samantala, naiwan naman si Alina na gulat na gulat. Parang may kung anong kumirot sa dibdib ni Alina. Kailan pa naging ganoon si Doreen? Hindi naman ito dating sumisigaw. Hindi ito dating nagwawala. Sa alaala niya, sobrang masayahin ang kanyang stepsister. Hindi ito kailanman naging perfectionist. Kung nahihirapan man sa buhay, matiisin lang at laging tahimik. Pero ngayon, mukha itong wasak at hindi alam ang gagawin sa kaunting pagkakamali lamang. Ilang oras ang lumipas, bumalik si Harold sa opisina. Unti-unting inaayos ni Harold ang mga papel sa sahig. Alina, tawag nito at hindi tumitingin sa kanya. Namungay ang mga mata ni Harold at halatang pagod. Pwede mo bang dalhan ng tubig si Doreen? Oo. Mabilis siyang bumaba at kumuha ng malamig na tubig. Habang umaakyat, hindi pa rin maalis sa isip ang nakita. Nadatnan niyang nakaupo na si Doreen sa sofa, tahimik at nakayuko. Inabot ni Alina ang braso nito. Doreen, uminom ka muna. Salamat, mahinang sabi nito. Parang wala ng bakas ng kaninang sigaw, pero namumugto pa rin ang mga mata. Okay ka lang? Hindi niya napigilang itanong. Sandali silang nagkatinginan. May hiya sa mga mata ni Doreen. Sorry kung nakita mo yon. Hindi niya alam ang isasagot. Tumango na lang siya at hinayaan ito. Pero bago siya makaalis ng kwarto, nagsalita si Doreen. Ang gwapo ng asawa ko, di ba? Good catch? Agad na napalingon si Alina. Ano? Seryosong tumingin sa kanya si Doreen. Nakita ko kung paano ka tumitig kay Harold. Pinagnanasaan mo bang asawa ko? Umawang ang bibig niya sa gulat. Alam niyang yon ang totoo. Pero hindi niya aaminin yon. Doreen, hindi. Hindi? Talaga? Sigurado ka? Mabilis na umiling si Alina. Hindi talaga, Doreen. Alam kong asawa mo siya. Hindi ko kailanman iisipin yon. Mali ka nang iniisip. Wala akong nararamdaman para sa asawa mo. Wala akong... Mataman siyang tiningnan ni Doreen. Maya-maya ay bumagsak na naman ang mga luha nito at napahikbi. I'm sorry. Sorry. Ang dami ko lang iniisip. Huminga siya ng malalim. Lumapit siya rito at niyakap na lang ito. Naawa siya kay Doreen, pero natatakot siya na nahuli na may nararamdaman nga siya para kay Harold. Tahimik ng bahay nang sumapit ang gabi. Nakapagpahinga na si Doreen. Pagkatapos ng insidente sa opisina, hindi na ito bumaba para sa hapunan. Sinabihan na lang si Alina na dalhan ito ng pagkain. Ngayon, mag-isa siyang nakaupo sa dining table. Hindi ginagalawang plato sa harap niya. Hindi niya maalis sa isip ang mukha ni Doreen kanina. Ang panginginig ng kamay, ang galit sa sarili, ang iyak na parang may hinuhugot mula sa napakalalim na sugat. Narinig niya ang yabag ni Harold pababa ng hagdan. Nakasuot ito ng simpleng gray shirt at sweatpants. Medyo magulong buhok na parang ilang beses pinasadahan ng kamay. Pero kahit ganon, hindi nababawasan ang tindig nito na matangkad, malinis at natural ang dating. Napalunok si Alina. Hindi ka pa kumakain? Tanong nito ng marahan. Umiling siya. Hindi pa, kakain pa lang. Umupo ito sa tapat niya. Okay na si Doreen? Tanong ni Alina. Tumango naman si Harold. Nakatulog na.
Saglit itong natahimik. May kakaibang bigat sa mukha nito. Kanina, panimula ni Alina, hindi alam kung paano itutuloy. Hindi ko alam na ganoon siya. Nagtaas ng tingin si Harold. Hindi ko rin alam nun. Okay, gusto ko nang makausap at linawin ang mga bagay-bagay. Gusto ko lang na maintindihan mo si Doreen. Huminga siya ng malalim. Okay, kasi ang Doreen na kilala ko hindi ganon. Tumango si Harold. Kumain ka muna. Pagkatapos mo dyan, sumunod ka sa living room. Sige. Kaya naman nagmamadali siyang kumain. Tumayo si Harold at lumipat sa sofa sa sala. Nang matapos kumain, sumunod na si Alina. Alam mo ba, panimula ni Harold, na-diagnose si Doreen. Napakunot ang noo niya. Diagnosed? With a mental disorder, complex trauma, severe anxiety, at may episode siya ng panic attacks at self-destructive thoughts. Naniga siya. Hindi niya alam kung ano ang dapat na maramdaman. Hindi siya makapaniwala na ang dating masayahin ni stepsister ay nakakaranas ng ganoon. Akala ko masaya siya, bulong ni Alina. Masaya siya, sabi ni Harold. Pero hindi ibig sabihin nun na wala siyang dinadala. Alam mo ba kung bakit siya ganito? Umiling si Alina. Hindi ko na alam kung anong nangyari sa kanya pagkatapos naming umalis ng nanay ko noon. Yeah, nakwento niya nga ang tungkol sa inyo. Pagkatapos mamatay ng daddy niya. Tuloy ni Harold. Napunta siya sa poder ng kanyang tiyahin. Napakurap si Alina. Oo, ganun na nga. Pero hindi rin naging mabait ang tiyahin niya, sabi ni Harold at huminga ng malalim. Sabi niya sa akin dati, very controlling, very critical. Lahat ng galaw niya may mali. Lahat ng pagkakamali may parusa. Parang may humigpit sa dibdib ni Alina. Anong klaseng parusa? Emotional abuse, minsan physical. Saglit itong tumahimik. Pinaparamdam sa kanya na kung hindi siya perfect, wala siyang kwenta. Nang kinuwento niya kayo, sinabi niya na masaya siya nang pagtiisan kayong dalawa ng nanay mo kaysa sa tita niya. Suminghap si Alina. Hindi siya makapaniwala na ganoon pa ang pinagdaanan ni Doreen pagkatapos nilang mapalayas. Mas grabe pala ang mga nakuha nitong kalupitan. Hindi lang yon, dagdag ni Harold at mas mabigat na ngayon ang tono. Nung 19 siya, may naging boyfriend siya. First love niya at may anak sila. Anak? Gulat niyang tanong. Nasaan ang anak ni Doreen? Tumango si Harold. Hindi umabot sa 1 taon. Nagkaroon ng sakit at complications. Biglaan at hindi niya na rin kinaya. After that, lalo siyang nagkaroon ng panic attacks. Sinisisi niya ang sarili niya. Iniisip niya kung naging mas maingat siya, kung naging mas perfect siyang ina. Hanggang ngayon, kapag may mali siyang mali, bumabalik ang lahat. Hindi makapagsalita si Alina. Hindi niya akalaing ganoon kalalim ang sugat ni Doreen. Hindi niya akalaing may anak pala ito. Hindi niya akalaing ganoon kalupit ang mundo kay Doreen. Pero kahit ganyan siya, pinakasalan mo pa rin? Mahina niyang tanong. Napangiti si Harold. Mahal ko si Doreen, Alina. Asawa niya ako kaya iintindihin ko siya palagi sa kahit na anong paraan. Sandali silang natahimik. Pinagmasdan ni Alina ang lalaki sa harap niya. Ang paraan ng pagsasalita nito, walang pagod, walang iritasyon at puro pag-intindi. Hindi ka ba napapagod? Tanong bigla ni Alina. Saan? Napalunok siya at bumaba ang tingin sa mga labi nito. Sa pag-aalaga sa kanya. Hindi agad sumagot si Harold. Pagkatapos, ngumiti ito ng malambot. Hindi siya pasanin sa akin. Pero, hindi niya mapigilan. Ang hirap siguro nun. Mas mahirap siguro kung wala siya. Sagot nito. Natahimik si Alina. Pinagmasdan niya ang mga kamay ni Harold na malalaki at maingat kanina kay Doreen. Paano kung siya ang hinahawakan ng kamay na yon? Ano kayang pakiramdam ang maalagaan ng isang Harold? Mabait, maalaga, mapagmahal at napakagwapo. Hindi niya maiwasang mapansin ang lahat ng yon. Pakiramdam niya,
Masyadong mabuti si Harold para mapunta kay Doreen. Alam mo, sabi ni Harold, natatakot akong malaman ng iba ang buong kwento niya. Baka isipin nilang mahina siya o baliw. Hindi siya baliw, agad na sabi ni Alina. Ngumiti ito. Salamat. Pero habang nakaupo siya roon, may ibang boses sa loob niya. Kung ganoon kahina si Doreen, deserve ba nito ang ganoong asawa? Agad niyang kinontra ang sarili. Parang ang sama bigla ni Alina. Pero hindi maalis sa isip niya ang mga ideyang yon. Si Harold na maayos, kalmado, at halos perpekto na. Si Doreen na unstable at may mga gabing nagwawala. Para sa kanya, hindi bagay ang mga ito. Mas maganda ang mas maayos na misis para kay Harold na alagaan din ito at mamahalin. Kung may mas stable na babae, baka pwedeng siya na lang. Doon napakurap si Alina. Agad niyang sinaway ang sarili. Alina, tawag ni Harold. Ha? Hinawakan ni Harold ang kamay niya. Salamat sa pagiging nandito. Malaking tulong na nandito ka. Umawang ang bibig ni Alina at dinama ang init ng kamay ni Harold. Maya-maya ay tumayo na ang asawa ni Doreen. Matutulog na rin ako. Tumango si Alina. Habang paakyat si Harold sa hagdan, hindi niya maiwasang pagmasdan ang likod nito. Napahawak siya sa dibdib at sa kamay na hinawakan nito. Inilapat niya yon sa mga labi at napasinghap. Hindi ba dapat ay naawa siya? Hindi ba dapat mahiya siya sa mga naisip niya? Naawa siya kay Doreen, pero kasabay ng awa na yon, isang delikadong kaisipan ang sumisibol. Kung hindi kayang ibigay ni Doreen ang kapayapaan kay Harold, sino ang pwede? Napailing siya. Ang sama mo, Alina. Pero hindi niya maitatanggi. Habang iniisip niya ang mga luha ni Doreen at ang mga halik ni Harold sa noon nito, may kakaibang pagnanais na unti-unting gumagapang sa isip ni Alina. Simula ng gabing yon, mas naging malinaw si Alina sa intensyon niya. Gusto niyang mahalin siya ni Harold. Gusto niyang sa kanya ito. Wala si Doreen. Pinagbakasyon muna ito ni Harold sa isang private wellness retreat dahil sa stress at sunod-sunod na panic attacks. Kailangan niya munang magpahinga, sabi nito kay Alina noon. Ayokong tuluyan siyang maubos. Isang hapon, habang papalubog ang araw, nakatayo si Alina sa harap ng salamin. Suot niya ang puting dress na minsang pinuri ni Harold ng suot niya na. Bagay sa iyong white, malinis tingnan. Simple lang ang ayos niya. Natural makeup, makintabang buhok na malayang nakabagsak hanggang sa bewang. Inayos niyang bahay ng mas maaga kaysa sa kailangan. Nilinis ang sala, inayos ang mga unan, pinalitan ang mga bulaklak sa mesa. Niluto niya ang paboritong ulam ni Harold. Pagbukas ng pinto, pumasok si Harold. Napahinto ito sa may sala. You look different. Trip ko lang mag-ayos. Sagot ni Alina, kunwari abala sa pag-aayos ng mesa. Hindi, bahagyang natawa si Harold. Bagay talaga sa iyong white. Parang may nag-init sa dibdib niya. Salamat. Tahimik silang kumain. Pero hindi yon ang dating katahimikan. Mas mabagal ang pag-uusap, mas mahaba ang mga tinginan. Wala si Doreen. Malambing na saad ni Harold. Iba kapag ikaw ang kausap ko. Bakit naman? Huminga ng malalim si Harold. Hindi mo ako tinitingnan na parang kailangan kitang iligtas. You're so confident. Napangiti siya rito. Ang alam ko lang, mas maayos ako kaysa kay Doreen. At mas kaya kitang tulungan sa mga bagay na dapat mong gawin. Nagtagal ang titig ni Harold sa kanya. At doon nagsimula na mag-iba ang lahat. Sumunod na mga araw, mas naging madalas ang pag-uusap nila. Sa kusina habang nagkakape. Sa sala habang nanonood ng balita. Minsan, simpleng tawanan lang. Alam niyang mali ang nararamdaman niya, pero hindi niya mapigilan. Hindi mo naman kasalanan ang pinagdaraanan ni Doreen, sabi niya. Tanggapin mo na napapagod ka, Harold. Tumitig si Harold sa kanya. Napapagod? Napapagod na ako, Alina.
May kung anong nabasag sa pagitan nila. Hinawakan niya ang kamay nito at doon nakita niyang kahinaan ng asawa ni Doreen. Humakbang siya at lumapit kay Harold. Wala siya rito. Mas masaya ka kapag wala siya. Nakatingala si Harold sa kanya. Titig na titig ito habang umuupo siya sa kandungan nito. At nang inilapat niya ang mga labi rito, ramdam niyang unti-unti nang napigtas ang anumang pagtitimpi ng asawa ni Doreen. Kinabukasan, nakahiga si Alina sa kama ni Harold, sa kama nito at ni Doreen. Nakatingin siya sa kisame at walang maramdamang pagsisisi. Hindi na ito mauulit. Hindi na dapat malaman ni Doreen, marahang sabi ni Harold. Unstable ang mental health niya. Baka anong gawin niya sa sarili niya kapag nalaman niya na may nangyari sa atin. Bahagya siyang na-disappoint. Sige, tumayo na sila at nagbihis. Kasosuot pa lang niya ng bra nang biglang bumukas ang pinto. Nanlaki ang mga mata ni Alina nang makita si Doreen. Sinasabi ko na nga ba? Mariing sabi ni Doreen. Tumayo si Harold. Doreen, Alina? Nanginginig ang boses nito. Paano mo nagawa to? Ha? Hindi siya nakapagsalita. Kita sa mukha ni Doreen ang galit at sakit. Lumapit ito habang nanginginig ang kamay. Ikaw? Tanong nito kay Alina. Ikaw? Pagkatapos kitang patuloyin dito, aahasin mo naman palang asawa ko? Doreen, calm down, sabi ni Harold. Calm down? Sigaw nito. Paano ko kakalma sa nadatnan ko, Harold? Siya na ba? Siya na bang mahal mo? Ayaw mo na sa akin? Sabihin mo, ayaw mo na ba sa akin? Biglang lumapit si Doreen at malakas siyang sinampal. Napaatras si Alina. Pinagkatiwalaan kita. Umiiyak nitong sabi. Tinuring kitang kapatid. May sandaling nag-alinlangan si Alina. Pero hindi siya umatras. Alam niyang tama ang ginawa niya. Para sa kanya, hindi deserve ni Harold ang baliw na katulad ni Doreen. Hindi niya deserve ang ganito, sabi niya sa matigas na boses. Anong hindi deserve? Sigaw ni Doreen. At sinong deserve? Ikaw? Hindi niya deserve na ikaw ang alagaan habang winawasak mong sarili mo. Tumawa na parang baliw si Doreen. Harold, sabihin mo sa kanya. Sabihin mo na ako ang pipiliin mo, di ba? Sinabi mong mahal mo ako. Lumapit si Doreen at muli na naman siyang sinampal. Sinabunutan pero inawat ito ni Harold. Pinapatigil ni Harold ang asawa pero ayaw makinig ni Doreen. Tama na! Malakas na sigaw ni Harold. Nawala ang kalmadong aura nito kaya natigilan na si Doreen. Doreen, hindi ko na kaya to. Napapagod na ako. Umalis ka na. Umiling si Doreen, parang hindi matanggap ang desisyong yon. Harold! Alis! Nanginginig na sa galit si Harold. Umalis ka na. Huwag ka nang bumalik dito. Siyang pinipili ko. Sawang-sawa at pagod na ako sa'yo. Parang nakalimutan ng huminga ni Doreen. Natahimik silang lahat pagkatapos ng sigaw na yon. Maya-maya ay tumawa ng mapakla si Doreen. Umalis at napailing na lang. Harold, tawag ni Alina. Agad na lumapit si Harold at niyakap siya. I'm sorry. Are you okay? Ako na bang pinipili mo? Marahang tumango si Harold at hinalikan siya sa labi. Oo, ikaw ang pinipili ko. Gusto kong magkaroon ng masayang buhay kasama ka. Napangiti si Alina at mahigpit na niyakap si Harold. Pakiramdam niya, nanalo na siya sa laban na yon. Siya ang nagwagi, siya ang pinili. Opisyal na partner na sina Alina at Harold. Hindi na siya simpleng assistant lamang. Wala nang distansya sa mesa. Magkatabi na sila sa kama. Magkatabi sa mga event, siya na ang kasama sa mga litrato. Sa umpisa, parang panaginip ang lahat. Sobrang saya niya na nasa kanya na ang buhay na dati ay tinatamasa ni Doreen. Maingat si Harold na pagmahal, lagi siyang hinahawakan sa bewang kapag naglalakad sila sa publiko. Hinahalikan ng noo niya bago matulog at pinagluluto siya minsan ng almusal.
Mas bagay sa'yo ang ganitong hairstyle, sabi nito isang umaga habang inaayos ang hibla ng buhok niya. Mas classy. Talaga? Napangiti ito ng malambing. Oo, trust me. Pero unti-unti, may maliliit na bagay siyang napapansin kay Harold. Medyo masyado kang malakas tumawa, sabi nito minsan habang nasa restaurant sila. Mas elegant pakinggan kapag mas mahina. Napakagatlabi si Alina. Sorry. Hindi ka naman mali. Malambot ang boses nito. Inaayos lang kita. Inaayos. Naiintindihan naman niya yon dahil hindi naman basta lalaki lang si Harold. Batid niya na may pinangangalagaan ito na reputasyon. Kapag may maling grammar siyang nasabi sa harap ng kausap, tinatapik siya nito sa tuhod. Say it properly, love. Kapag may damit siyang gustong isuot, hindi bagay sa iyan. Bakit? Tanong niya. Masyadong loud, hindi ikaw. At kapag tumahimik siya, hahalikan siya nito. Good girl. Hindi niya napapansin kung kailan siya nagsimulang magbago at mas mahinang tumawa. Mas maingat magsalita, mas mapili sa kilos, pero okay lang yon kay Alina. Willing siyang magbago para bumagay lamang sa lalaking mahal niya. Isang gabi, may charity gala ulit. Sa unang pagkakataon, gusto niyang maging maganda. Hindi dahil sinabi ni Harold, kundi dahil gusto niya. Sa closet, may nakita siyang dress. Hindi masyadong revealing pero mas fitted at may malaking slit sa gilid ng binti. Napatingin siya sa sarili sa salamin. Ang ganda! Paglabas niya ng kwarto, nakatayo si Harold sa hallway at nakasuot ng black suit. Napahinto ito nang makita siya. Hindi ngumiti si Harold at hindi agad nagsalita. Okay lang? Tanong niya rito. Tahimik ang ilang segundo bago ito muling nagsalita. Maganda. Mahina na lang siyang tumawa at humawak sa braso nito. Sa event, may ilang lalaking bumati sa kanya. Sobrang napansin si Alina dahil sa ayos niya. You look stunning, sabi ng isa. Thank you, nakangiti niyang sagot. Ramdam niya ang kamay ni Harold sa likod niya na bahagyang humihigpit. Napalingon agad siya rito. Excuse us, sabi ni Harold. Mahinahon ang ngiti pero matigas ang panga. Dinala siya nito sa gilid. Masaya ka ba? Mahina siyang tumawa. Oo. Sa atensyon? Nagulat siya sa tono nito. Hindi naman. Ang daming nakatingin sa'yo. Hindi na nakapagsalita si Alina. Iniisip niyang nagsiselos ito kaya nilambing niya na lang. Habang pauwi, sa wakas ay bumigay na rin si Harold. Promise, hindi na maulit, nakangiti niyang sabi. Tumango ito at hinaplos ang mukha niya. Okay, wag mo nang uulitin pa. Gusto ko lang na maging maayos ka. Sumama ka sa akin. Mahina siyang tumawa habang paakyat sila. Maya-maya'y nasa tapat na sila ng isang pinto. Alam niyang bakante roon. Pumasok ka, utos ni Harold sa kanya. Muling tumawa si Alina. Ha? Pumasok ka. Lumapit ka sa may bintana at maghubad ka. Marahang sabi ni Harold. Mapang-akit siyang umiti. Inisip ni Alina na yon ang gamot sa selos ni Harold. Kaya may kaunting pananabik na naghubad si Alina. Ano na? Nakangiting tanong ni Alina. Ngumisi si Harold at biglang sinarado ang pinto. Narinig niya ang paglak nito ng pinto. Agad na pumunta si Alina sa may pinto. Harold? Pinilit niyang pihitin ang doorknob. Anong ginagawa mo? Bakit mo ko nilak dito? Hindi ka lalabas dyan hanggang hindi ka sumusunod sa mga gusto ko. Malumanay na sabi ni Harold. Bahagya siyang natawa. Harold, anong laro to? Alam mo hindi ka nakakatawa. Buksan mo na to, okay? I'm sorry, promise, hindi ko na uulitin. Kailangan mong matuto. Hindi pwedeng ganun lang, Alina. Sabi sa kanya ni Harold. Kumunot ang noo ni Alina at kumatok sa pinto. Harold, hindi na ako nakikipagbiruan. Palabasin mo na ako dito. Love, malambot nitong sabi. Alam mo bang hanggang anong oras ang event? Naguluhan siya sa tanong nito. Hanggang 12? Exactly, 12.
Alam mo kung ilang beses kong nakita ang mga mata nila sa hita mo. Napalunok siya. Harold, ano ba? Nagsiselos ka? Nagsorry na ako. Akala ko ba okay na tayong dalawa? Hindi ko naman sinasadya. Shh! Tumawa si Harold sa likod ng pinto. Huwag kang defensive. Parang may malamig na kamay na dumaan sa likod ni Alina. Alam mo namang ayoko ng ganun. Dagdag nito. Bakit mo sinuot yan? Maganda ka. Hindi ko problema ang ganda mo. Umawang ang bibig niya. Ano? Love, disiplina lang to. Alam mo bang ginawa ko rin to kay Doreen? Mahinahon itong sabi. Kung gusto mong maging asawa ko, kailangan mong maging katulad niya. Kailangan na palagi kang susunod sa mga utos at gusto ko. Parang huminto ang mundo ni Alina. Anong sinasabi mo? Mas lalong naging malambing ang boses ni Harold. Kapag may ginawa siyang hindi ko gusto, pinapaalala ko sa kanya kung sino ang dapat masunod. Parang hindi na makahinga si Alina sa mga sinasabi ni Harold. Alina, my love, may drawer dyan at may maliit na balisong. Hanapin mo, dali. Sumunod ka sa mga utos ko para makalabas ka dyan. Saad ni Harold. Naguguluhan man, hinanap niya ang balisong na pinapahanap nito. Nang makita, agad siyang lumapit sa pinto. Love, sugatan mong hita mo. Malambing na utos ni Harold. Nanginginig ang tuhod niya. Ano? 12, dagdag nito. 12, kasi hanggang 12 ang event. Gawin mo na para makalabas ka na dyan at makapagbati na tayo. I love you. Papanoorin kita, Alina. Babalik na lang ako kapag nagawa mo na. Nabitiwan ni Alina ang balisong na hawak at napaupo sa sahig. Tiningnan niya ang paligid. Doon na niya napagtanto ang lahat. Hindi ang swerte sa buhay ni Doreen ang sinalo niya, kundi ang kamalasang nakatago sa lahat ng maskarang yon. Sa kabilang banda, umiinom si Doreen ng wine habang nakaupo sa gilid ng kama. Nakatingin siya sa city lights sa labas ng bintana. Ganito palang pakiramdam ng walang nagbabantay at baliw na asawa. Bulong niya sa sarili at naiyak na lang sa saya. Sa wakas, nakalaya na ako sa walang hiyang yon. Siya na mismo ang umayaw. 3 linggo na siyang wala sa bahay. Pinalitan na ni Alina ang posisyon niya. Aaminin niya, sinadya niyang lahat na magkamabutihan ng dalawa. Naiayon si Alina sa babaeng magugustuhan ni Harold. At ngayon, handa na siyang tuluyang umalis. Sa mesa sa tabi ng kama, nakapatong ang 2 passport at isang brown envelope. Visa approve at tickets. Lahat inayos na niya ng palihim. 1 linggo na lang at mawawala na siya sa bansang yon kasama ang anak niya. Kinabukasan, nakasuot si Doreen ng simpleng dress at malaking sunglasses nang bumaba siya sa isang tahimik na orphanage sa probinsya. Tahimik ang lugar, maraming puno, may mga batang naglalaro sa bakuran. Lumapit ang madre sa kanya. Ma'am Doreen, tumango siya. Pwede ko ba siyang makita? Opo, saglit lang po. Hindi niya namalayan na nanginginig ang kanyang mga kamay. Ilang sandali pa, may batang lalaki na lumabas mula sa pintuan. 7 taong gulang at kamukhang-kamukha niya. Mommy! Mahina nitong sabi. Napaluha siya agad, lumuhod siya at niyakap ang bata ng mahigpit. I missed you. Pasensya na natagalan ako sa pagbabalik ko. I miss you too, Mommy. Naluha ang anak niya. Kailan mo po ako kukunin? Kailan po tayo magiging magkasama? Mahigpit ang hawak niya rito at parang natatakot na mawala ulit. Kukup-kupin na kita, anak. Ligtas na tayo. Aalis na tayo at lalayo na sa lahat ng bad memories. Tiningnan niya ng mabuti si Primo. Muntik na itong mawala sa mundo. Pinapatay ni Harold ang anak niya sa kanyang boyfriend. Dahil para rito, lamat ang magkaroon siya ng anak sa ibang lalaki. Mabuti na lamang at kinain ng konsensya ang taong inutusan ni Harold noon. Nabawi niya ang kanyang anak at naitago sa bahay ampunan. Hindi alam ng bata ang lahat. Hindi niya kayang sabihin. Ang mahalaga lang ay aalis na sila at magsisimula ng bagong buhay.
Pero habang nakaupo siya sa bench kasama ang anak, may kung anong kumurot sa dibdib niya. Naalala niya si Alina. "Mommy!" Tawag ni Primo. Napakurap siya. Okay ka lang po ba, Mommy?" Ngumiti siya. Oo, pero hindi siya okay dahil alam niyang nang naiwan niya si Alina roon, alam niya kung ano ang mangyayari dito sa kamay ni Harold. Nagawa niya. Nakatakas siya at may bago ng babae ang asawa niya na ilang taon siyang tinrato ng ganoon. Pero tuluyan ba talaga siyang matatahimik kung ibang babae ang sumalo ng kanyang kapalaran? "Anak, dito ka muna ha. Bukas babalik ako." Hinaplos niya ang ulo nito. "May aayusin ako. Nakalimutan ko lang." "Ha?" Niyakap siya ni Primo. "Balik po kayo, Mommy. Mag-iingat ka po." Gabi na at nagmamaneho siya papunta sa bahay ni Harold. Nang makarating sa tahimik na subdivision, parang normal na araw lang. Pero paglapit niya sa bahay, may naamoy siyang gasolina. Nanlaki ang mga mata niya. Bumaba siya agad ng sasakyan. "Alina!" Sigaw niya pagpasok sa loob. "Alina!" May tunog siyang narinig sa loob. Nagmamadali siyang umakyat at doon niya nakita si Alina na nagbubuhos ng gasolina. "Alina!" Garalgal ang boses na tawag ni Doreen. Napalingon sa kanya si Alina na putok ang labi. May pasa sa mata at bumaba ang tingin niya sa hita nito na maraming hiwa at mga sugat. "Stepsister, bumalik ka!" Tumawa ng mapakla si Alina. "Hindi mo naman sinabi. Baliw pala tong asawa mo. Dapat naman nag-warning ka." Biglang kumalabog ang pinto ng kwarto kung saan siya dating nilalak ni Harold. Narinig niya ang boses nito roon. "Doreen, ikaw ba yan? Ikaw yan? Please tulungan mo ako. Baliw si Alina. Nilak niya ako rito. Sinaktan niya ako." Tumawa si Alina at hinarap ang pinto. "Hindi ka makakalabas dyan kapag hindi mo hiniwa yung ugat mo sa leeg. Baliw." Sobrang kaba ang nararamdaman ni Doreen. Hindi niya alam kung anong gagawin. Tiningnan niya lang si Alina na tinatapos ang pagbubuhos ng gasolina. Tinanggal nito ang mga mahabang kortina at inipon doon. "Gawin nating impyerno tong bahay ninyo. Akala ko kasi langit." Saad pa ni Alina. Nilabas nito ang lighter at mahinang tumawa. Nang tumingin ito sa kanya, sunod-sunod na tumulo ang mga luha nito. "Hey Doreen, kumusta ka na? Siguro masaya ka na?" Tanong ni Alina. Sinubukan ni Doreen na lumapit habang umiiyak. "Huwag mo nalang gawin yan. Tumakas na lang tayo. Ako nang bahala." "I'm sorry." Umiling si Alina at pinunasan ang mga luha. "Hindi. Wala kang kasalanan. Tinulungan mo lang naman ako sa problema ko. Saka ko lang napagtanto na lahat ng ginagawa mo para magustuhan ako ni Harold, di ba? Pero syempre, mature tayo dito, Doreen. Kaya aakuin ko ang kasalanan kasi ginusto ko rin to. Intention ko rin na agawin sa'yo si Harold. Bagay kami, no? Bagay kami. Huwag ka mag-alala. Hindi ka na magugulo nito. Sasamahan ko na sa impyerno." Hindi na napigilan ni Doreen ang mga hikbi. "Halika na. Tumakas na lang tayo." Umawang ang bibig ni Alina. "Hindi na. Dito na lang ako. Sorry sa lahat. Sorry na wala akong ginawa sa'yo noon nang sinasaktan at pinapahirapan ka ng mama ko. Ngayon, patas na tayo. Bawing-bawi na naman siguro ako." Napasigaw si Doreen kasabay ng sigaw ni Harold sa loob. Mabilis na kumalat ang apoy sa paligid nun. Alam niyang nagdesisyon si Alina pero hindi niya ito hahayaan. Kaya buong lakas niya itong hinila palayo sa apoy. Inalalayan niya ito na muling makatayo. "Halika na, tumakas na tayong dalawa. Hindi ko iiwan ang kapatid ko." Mas lalong bumuhos ang mga luha ni Alina. Doreen, mabilis na kumakalat ang apoy kaya nagmamadali silang umalis. Hirap na hirap nga lang siyang alalayan si Alina. Kaso nang nasa may pintuan na sila, biglang may humila sa buhok ni Doreen. Nabitiwan niya si Alina. Nang mahawakan niya, alam niyang si Harold yon na humihila sa kanya. Nakaladkad siya nito gamit lang ang buhok. "Harold, bitiwan mo ako!" Malakas na sigaw ni Doreen. Galit na galit si Harold na nasunog na ang braso. "Plano mo palang lahat ng to. Ikaw may kasalanan." "Bitiwan mo si Doreen!" Malakas na sigaw ni Alina.
Tumakbo ito at ginamit ang buong lakas para mabitiwan siya ni Harold. "Alina!" Pero wala nang pakialam si Alina. Sa huling sulyap sa kanya, ngumiti ito habang may luha sa mga mata. "Takas na!" "Alina, teka lang!" Malakas niyang sigaw nang lumingon si Alina kay Harold. Dinamban nito si Harold at sabay na nahulog ang dalawa sa nagbabagang apoy. "Alina!" Malakas na sigaw ni Doreen. Napaluhod na lang siya habang umiiyak. "Alina, hindi!" Sobrang naninikip ang dibdib niya. Walang awat ang kanyang mga luha. Pero sa pagkakataong yon, nag-isip siya ng maayos. Kailangan niyang makatakas. Kailangang magkaroon ng saysay ang pagsasakripisyo ni Alina para sa kanya. Habang nagmamaneho palayo, tuloy pa rin ang kanyang pag-iyak. Gusto niyang balikan si Alina pero alam niyang wala na siyang babalikan. Pagkatapos ng gabing yon, dumating na nga ang balita sa kanya na namatay sina Harold at Alina. May naging alibay naman siya at ginamit niya ang pera para mapatahimik ang mga nakakita sa kanya na bumalik sa village. Wala siyang kasalanan pero nandoon pa rin siya at ayaw niyang madiin ang pamilya ni Harold. Nang libing ni Harold, wala na siyang luhang maipatak. Hindi naman nagtataka ang pamilya ng kanyang asawa. Alam ng mga ito, nagkaroon nga ng iba si Harold bago pumanaw. Kaya lumuha man si Doreen, tanging sa kapatid niya lang na si Alina. "Alina, I'm sorry sa lahat. Sana kung nasan ka man, sana maging panatag ka na," marahang sabi ni Doreen sa harap ng puntod nito. Makalipas ang 2 linggo, nasa airport na si Doreen kasama si Primo. Napapangiti siya sa excitement na nakikita sa mga mata nito. "Mommy, sasakay na po tayo sa airplane?" tanong ng kanyang anak. Mahina siyang tumawa. "Yes, anak." Nang makaupo na sila sa loob ng eroplano, gumaan na sa wakas ang kalooban ni Doreen. Makakapagsimula na silang mag-ina, malayo sa lahat ng mga bagay na pumigil sa kanila noon na maging magkasama. Ang kwentong ito ay paalala na ang inggit at paghahambing sa sarili sa iba ay maaaring magbukas ng pinto sa maling desisyon at mas malalim na pagkasira. Sa huli, ipinapakita ng kwento na may kapalit ang bawat pagpili. Ngunit may pag-asa pa ring makalaya, magbago at putulin ang cycle sa ating mga buhay na hindi tama para sa atin.